tanggapin niyo siya sa Panginoon na ayon sa narapat ng mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya naman ay naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamagagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg, pinagtanggol, iniligtas si Pablo sa kapamakan at silang sumalo ng pag-uusig dahil sa aking buhay na sa kanila ay hindi lang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Kita niyo na? Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siya ang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Pagpalain mo Panginoon ng iyong salita. Bless me, O God, and bless these people and add more fire. Create more ablaze of our spirit to God for the ministry. Bless us, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Partnership in the ministry. Paul, since he engaged himself in the ministry, the first, second, third missionary journey hanggang missionary to Rome, ay lagi niyo makikita na siya may mga kasama. May mga katuwang. Namely, ang popular niyang mga partner sa ministry ay si Timothy, si Silas, si Aquila, si Priscilla, si Phoebe, si Epeneto, and then si Barnabas ang umpisa, si Ananias na kumandili sa kanya, si Dr. Luke, maging si Apollos, the coppersmith, si John Mark, naging katuwang niya. And then itong si Epaphroditus. At ang mga lalaki na nababasa niyo sa Book of Epistles na pinapasalamatan niya, lahat sila ay mga partners ni Apostle Paul. In conversion to what I'm doing for God, let me enumerate those vibrant and active partners of your pastor in the ministry. We have Kiko, William, Alvin, kahit nasa pahinga siya ngayon. I cannot forget what you have done before. We have Gaylord, we have Tatay Ruben, my son, of course, Carol, though at the times ay occasional, kahit pa paano makakatulong. And I really commend Sister Malu once na yun ay walang pasok ng Lunes, laging kong nakakasama siya sa field work. At natutuwa ako sa Villaruel family, yung heart ni Brother Bon ng pagmamahal sa missionary sa itinutupad ng pamilya nito. Nagawa yung Prophet's Chamber at ini-insist na si Jeto ay doon matutulog. And then si Micah, si Hannah, umaako sila sa pagluluto, pagsisilbi sa menuka, inuuna nilang kami makainin bago sila kumain. Oh, bless the Lord sa inyong buhay dahil minsan di ba magawa magluto sa dami ng trabaho at bigla na lang may natatawag pastor, kami po magpapakain sa inyo. Nandiyan si Tatay Ruben, Sister Josie, noon ang kanyang pinagluluto, nakabarkada ni Tatay yung mga babare, mga sumusuka sa kanilang teres. At maiiwanan siya ng bugasin, pero ngayon nakita ko bumabatang masaya Sister Josie na kami na humayo kahapon maghapon ay talagang tuwa siya. Hindi lang siya nagluto, hindi lang kami pinakain, tinanggap kami mainit ni Tatay Ruben, mag-asawa nito. Pati ang mga anak, si Lee, and natutuwa din ako, si Andre, si Anden, ay nauutos-utusan din para kahit paano ay magpainom ng papel, kasi pa sa malamig na tubig. Hindi nalilimutan ng Diyos yan. And dahil nga dyan, isa pang extra di namin naasahan, nagluluto na si nanay, naghahanda pa si Sister Josephine ng pagkain ay kumahayo at naghahanap pa ng kontak. At nagtagumpay ang mag-asawang ito sa kaaway
tumututol at sumasalungat sa flow ng Ebanghelyo, biglang kinontak niya yung kanyang kaibigan, 63 years old, Yuda, at meron pala siyang influence sa buong anak, at yung umayaw ay nabagong isip. Naging maganda ang Bible study namin ni Cheto, ni Tatay Ruben, Josephine, Kuya Kiko, yung paglingkod. Walang bahay na hindi kami pinatuloy, walang bahay na hindi tumanggap sa Panginoon. Nanalangin tayo, sige ko pinagkatawanan mo kahapon, tawag sa akin, ang aking pastor ay si Mang Kapweng. Dahil lahat na may sakit ay dinala sa amin doon para ipanalangin, buntis, may asthma, may goiter, nabalira ng liig, may cancer. So, hindi ako nag-solid kundi si Jeto, lead lang sa prayer. Napakasarap mga kapatid sa gawain. Kaya naman, itong mga partners nito na akin pong inaatig, kayo po'y kung may pagkakataon lang sa summer, April 20 to 24, ay sumama kayo sa akin mga kapatid sa Catanduanes, magtatayo tayo ng sarili nating simbahan dahil 11 bayan ng probinsyang Catanduanes, dadalo lang may Baptist at puro maliliit ang gawain at away-away sila naghihinga doon. Dumating tayo doon as a guest speaker sa kanilang anniversary, evangelistic sa umaga, at revival sa gabi, tapos prayer meeting. Nabuo ang fellowship ng mga pastor po doon sa magitan po ng ating pagkumpanya na magkasundo kayo. Hindi kayo makakabuo ng gawain dito. At nagkasundo, nagkapatawaran. So sa pangalawa kong balik, yung una kong balik, Sister Malu, Brother Williard, yung isang mayang pastor na sarili lang iniintindi. Ngayon, when he was enlightened by the Word of God and he felt the Spirit that we impart to them, it should not be competition but complement. Tulungan ay na-enlighten siya. So dati wala siyang kaibigan, maraming kaibigan. At humingi siya ng prayer na yung 2 hektare lupa ay ibigay ng Panginoon, binigay nga sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, promise pastor, dahil sa reconciliation na nangyayari, these 2 acres will be used for the glory of God and for the fellowship of the resolved relationship of the pastors. At pagbalik ko nga po daw mga kapatid, kasama si Errol sa Catanduanes ay ang dami mga pastor na hindi ko kilala, hindi ko pa nakikita. Kamay kami, naiiyak siya sa tuwa, parang ipinagmamalaki niya, this is it, pastor. Sabi niya, pastor, we will partner with you. Sabi ko, pag tumawid ka sa Batangas, just visit our church. And I experienced the moment of refreshing away from any conglomerate responsibilities para kami naman magsisilbi sa inyo. Blessing talaga. Ewan ko kung anong damdamin ni Malu at ni Micah. Pag nagsilbi kayo sa pastor, blessing. Sobrang blessing yun. At ganoon din ang ginagawa ko noon ay hindi ako manuwaan. Siguro iniisip ng ibang mga miyembro na hindi pa nakarating sa maturity na ganoon. Yung bang, kaya naman ginagawa ni pastor ng estima sa mga pastor, paano siya iniistima rin? Tayo po naman hindi iniistima. Ang Diyos ay hindi liko. Kung ano yung ginawa ninyo, yan ay investment ninyo. Pag sinabing investment, pinatutulog niyo muna sa kamay ng Panginoon ang mabuting gawa. At ito ay pagbubungahin niya at aanihin ninyo sa takdang panahon. Sino man nagpainom ng isang malamig na basong tubig sa pangalang alagad ay sa Panginoon ginawa. Sino man ang tatanggi sa kanyang tatay, nanay, bahay, lupa o sarili, alang-alang sa kaharian ng Diyos ay walang pagsalang tatanggap ng 100 tiklop na beses ng pagpapala ng bahay, lupa, mga kapatid, tatay, nanay, ngayon at maging sa kaharian darating, kasama ng mga pag-uusig. Bakit kaya may gantimpala rin ang pag-uusig upang hindi po tayo yumabang? Dahil talagang may pag-asenso sa gawain, basta sineryoso mo. Mag-iingat lang tayo how are we going to handle promotion and prosperity while in the ministry. Kaya uusigin ka para mabalansin mo. Sabi ni Alvin, I'm having a hard time to balance everything. It's not just only the time management of balancing responsibility,
but also the balancing of your attitude when God put you into prosperity, and as well when God involve you into adversity and poverty. So life is cyclical. Minsan ikaw ay nahihirapan, at pagka ikaw ay naghihirap, may ipapadalang susuport sa iyo. At pag ikaw naman ay nasa kaalwanan, may ipapadalang tutulungan mo. Ganun din lang ng mga partners in the ministry. Tumaya kayo mga kapatid sa karya ng Diyos, lalo na sa nakikita yung kursigido. Sa gawain ng Panginoon, I'm praying all of you, magpa-password kayo, mag-aaral kayo mabuti mga young people, pwede kayong kumuha ng 18 units, para kung sakaling hindi aaser. Maganda na yung may marami kang pundasyon na kung hindi epekto sa inakala mong aasenso ka. Pwede mo i-consider ang another avenue ng buhay, pagpapaunlad. Mag-18 units kayo dahil nakakatuwa ngayon ang kursong education, sobra. It's well in demand in Russia, well in demand in New Zealand, Australia, Belgium, Norway, Spain, and in demand din mga kapatid sa United States of America ang mga teachers ngayon. Kaya kayo po, kung wala pa naman kayong pamilyang binubuno at naunuhan kayo ng inyong tatay sa pagpapalago at sinabi din ng Panginoon mag-aaral pa kayo, magpaunlad pa kayo at mag-masteral, magkaroon ng teacher 1, 2, 3, mag-masteral, mag-doctorate, kumuha kayo ng early childhood development dahil yan ay in demand sa ibang bansa. Bakit po kayo pinakampanya at pinupuyong kurap ang ating bansa? Marami kayong trabaho, pero hindi kayo nasasaburan ng wasto. Ang tawag sa inyo ay alipin para tayo nasa Egypt, full of affliction and hardships and loads. Pero yung i-compensate o bayaran talaga ng tama ayon sa inyong trabahuhan. Try to imagine in Japan, magtuturo ka lang ng 4 hours. May tulog na 2 oras, pakain lahat, hindi ka gagawa ng lesson plan. Lahat ay naroon na, ituturo mo na lang, i-manage mo. And napakaganda ng pasabot mga kapatid. Ganon din sa Australia, ganon din sa New Zealand. Sa Vietnam ay ni-exercise na rin nila dahil ang amo ni Abigail ay Korean, na kung saan ay 6 hours lang nagtuturo, 7 to 2 o 3, dahil ang isang oras doon Gaylord ay tulog, kain at tulog, matutulogin ng mga bata, naka-aircon sila. And then, walang pwersa. Walang pwersa. At dahil sinabi ko sa inyo, maganda ang pasahod sa ibang bansa. Kaya nga lamang ay maging partner kayo ng pastor niyo sa mission. Hinahawanan ko ang daan para sa inyo. Pinag-aaralan ko ang mga left and right, left and height ng buhay at ng gawain pag-mission. So, kayo mga kabataan ay huwag kayong kukuha ng kurso na malayo sa pangarap ng Diyos na isulong ang kanyang kaharian. Dahil kahit kayo mga titulado at mga diploma holder, career, degree holder, mga kapatid, kapag hindi kayo sinamahan ng Diyos at nararamdaman ng Panginoon na ginagamit lang natin siya, hindi kayo aasenso. Maliwanag na ang nakikita ko sa hinaharap, mga kapatid. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw sa atin ang pinapakita ng Panginoon. At sabi mo kay Malu, magkabakante ka, sama ka sa atin ng Jonah, at tingnan mo, malay mo isang araw, isa sa anak mo o dalawa ay makapunta doon, makikita mong kalagayan. Ano po, kahit lalaki, babae, hindi pa huli ang lahat. Yung mga tumigil sa pag-aaral pero hindi pa naka 15 years na tigil, ay i-enroll niyo uli ang inyong sarili. Huwag niyo lang pala maabuti ng 15 years. 13 years, i-honor pa yan para ipagpatuloy ang inyong mga nakuha. Dahil 15 years kayo tigil, back to zero kayo. Naintindihan niyo po ba yan? 15 years na tigil, ayon sa government, back to zero. Ngayon, kung kayo ay merong unfinished course, let's say naka-third year, at tigil kayo ng 10 years, ituloy mo. Iyon, hindi akin. Opo. Maganda. Bakit? Ang kapartner ng pastor niyo, profesional. Kapartner ni Paul, si Lucas, Gelon, doktor. Si Paul, abogado. Si Timothy, smart Alec. Aquila and Priscilla, negosyante.
Si Apollos ay spokesperson, eloquent speaker. Kasi pagka nakatuwa mo sa vision at sa gawain ng partner mo ay ulaga, tatangat-angat, mabagal kumilos, masisira ang gawain. Kinakailangan ay alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang role niya, alam niya ang limitasyon, alam niya ang privilege. At kahit hindi inuutusan, ay ginagawa niya ng higit pa kaysa sa aking inaasahan. Ang inaasahan ko lang ay 3 bahay kami kay Tatay Ruben, pero dinala niya kami mga kapatid sa 7 bahay. Sobrang nakaka-bless. Yung pang sensitibo ka sa leading ng Holy Spirit na talagang dapat spiritual, professional, masipag, at hindi pabigat. Maganda yung aking makakapartner sa mission. May pera. May pera. Oo. Sabi ni Paul, I have coveted no man's silver or gold, yea, yourself at this hand have ministered unto my necessities and to all that were with me. So si Paul ay nagdadamay ng kanyang pagkita para sa kasamahan ding tumatrabaho kasama niya. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Let's be partners. Ako'y naniniwala, lahat ng pagtatanim may pagtubo at lahat ng pagtubong inalagaan, mga kapatid, ay may pag-aani. At malapit na tayo doon. Nakikita ko ng mga miyembro ko yung difference. Kanina nag-testimony si Gaylor sa akin, sa grupo ng mga men. Sabi niya, the first time na pinakinggan ko ang pastor sa kanyang pagtuturo na dapat mag-negosyo, umpisa na negosyo, ngayon lago-lago ang kanyang negosyo. Kapatid, huwag kang tumigil ng pagpapaunlad sa negosyo. Pero huwag niyong isasakripisyo ang gawain. Babalansihin ninyo. Si Tatay Marden, gusto kong umasenso bukod sa paglalagari. Ibibili ko po siya ng power saw. And gusto ko yung maestro siya, tagaturo na lang. Marami siyang tuturuan ko kung paano gumamit ng power saw para hindi siya pagod. Pagka merong 2-3 power saw, lahat ay nagagamit at kumikita. Sa tingin ko si Tatay Asenso, maging mamumuti ka ng maraming mga prutas at mga kontrata Tatay. Sana ay makuha mong spiral na hagdan ng mga lulod doon. O ilabas ninyo, laksan nyo ninyo doon. Si Williard, sinasabi ko na dapat hindi ikaw ay foreman lang, dapat kontraktor. Bakit kontraktor? Kasi pag kami tao sa ilalim mo, ikaw ay tumanggap ng maraming kontrata, hindi bababa sa umpisa ng 2 na napagsasabay mo pagka nakabisado mo na at may mga tao kang maasahang gumagawa. So, be a leader, bata ka pa, kayang-kaya mong mapaunlad ang iyong sarili. Sabi ko kay Kiko, ikaw ay maging freelance, on-call, electrician, pag kailangan kita, sasama ka. At nabalitaan ko mga kapatid, nakakuha siya ng kontrata na 80,000 pesos. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Ako'y masaya pagka si Glenn, gagasolina ako, naghilera doon ang 2 niyang sasakyan, sariling bahay, sariling lupa. Kaya masaya ako na nakikita ko na si Malu ay malaki ang bahay. Masaya ako na nakikita ko mga miyembro yung maasenso. Masaya ako na nakikita ko nakatatapos ang mga kabataan. Mga mag-graduate, si Tatay Mekota, 6 na taon na lang. Pagka naka-6 na taon, ay sigurado yung goal ng pastor na 10 taon sa akin, 6 na taon lang, at ako'y aasenso. Gusto ko pong kayo masenso. Bakit? Malaki ang kailangan ng misyon. At huwag niyong paghinayangan ang itatapon ninyo sa misyon o invest sa misyon. Kanina umiyak si Junjun. Sabi niya, Pastor, naka 3-4 na akong simba, di nga lang tayo nakikita. At itong pangalawang huli ay pagpapasalamat ko sa Panginoon. Ako'y nanumbalik sa Kanya. Sapagkat ang mayor ay nagdesisyong tanggalin ang lahat ng tatrabaho sa pier. At may nagpayo sa akin na kausapin ng mayor. At kinausap ko ang mayor at talagang itinuga ko ang aking sarili na siya talaga ang aming sinusuportahan.
Pinihit ng Diyos ang puso ng mayor, pastor, ang mga kasamahan ko'y natanggal sa trabaho, ako'y nanatilig sa trabaho. Amen. Ang sabi ko, magaling kang mag-ipon ng pera, pero huwag mong pag-ipunan ng bisyo at kasalanan dahil kasusuklaman ka ng iyong anak. Mag-ipon ka ng pera, hindi para ipatago sa bangko. Walang saysayang, pinayayaman niyo lamang ang bangko. Ginagamit lang, ipasok ninyo sa investment. Ang church po ay buhay ang kooperatiba. Ina-announce ko po sa inyo, nalimutan namin ni Ma'am Jonah. Kayo po minsan ay maghulog 1,000, minsan mangutang kayo sa ating kooperatiba kung wala kayong mahuutangan. At doon mga kapatid ay times 2 ang mahuutang ninyo at ang bahagi ng tubo sa inyong inutang ay papasok doon sa inyong pong puhunan. Ano po? 10 months po ang ibinibigay na plaso ng pagbabayad. Kaya kung hindi po nakasali ng ating kooperatiba, ngayon po ay pumapalo na sa 800,000 lahat-lahat ang pera ng ating pong kooperatiba. Pag ito po ay napaabot namin ng 1 milyon, ang susunod po namin pagpapautang, ginagawa na namin, nakapagpapautang na ang ating kooperatiba na may maglolo ng kotse, ibigyan natin ng kotse si Lord Ripato, tutulungan ng kooperatiba, uutang siya at magbabayad sa kooperatiba ng tutay. So, ang pag-unlad po ay nasa loan, cooperative loan ng ating po muna. At pagka humilab yan, car loan, educational loan, housing loan, kami po ay nakatutok dyan. Kahit sino, basta miyembro po kayo ng kooperatiba, ay magpa-assess po kayo. At nang sa ganoon ay uunad kayo, uunad din ang kooperatiba. Nakakatuwa po. And then I was speaking of Pastor Dr. Ripato, nag-birthday siya ng 60th birthday, 40 years in the ministry kay Lord. Nag-start at the age of 16, mas bata sa akin sa gawain. At ito pong ating kaibigang pastor ay motor pa rin at nadisgrasya naman. And since we are partners, mga kapatid, sabi ko, itigil mo pag-motor mo. Ang isakay mo sa iyong sasakyan ay hindi membro, asawa mo at mga anak mo. Nakinig naman mga kapatid, at pinahanap ko si Peter, ihanap mo ng sasakyan ito, ng budget niya ay 50 to 70,000. Meron pong Mitsubishi Lancer Model 2000, maganda ang model. At nung una kong preaching sa Kalatagan mga kapatid, partnership pa rin ito, partnership yung pinag-usapan natin. Nung una kong preaching kay Ray Carandang ng anniversary ng Swift, ay sabi ng Holy Spirit sa akin, mag-raise ka ng pondo para kay Lord Ripato. At nag-raise na po ako, nakaabot ng 35,000. At ang sasakyan po na kukuhanin ay nagkasundo sa presyo ng 60,000. Kaya 25,000 na lamang ang kanyang ilo-loan. Sa katapusan, advance notice, makinig kayo, sa October 26 ay wedding anniversary namin ni Mrs. Teachers month celebration natin sabay-sabay din mga kapatid. Paghanda natin, magtapong-tapong tayo lahat, may mga anak ng teacher, ako ay teacher, si Gilip may asawang teacher, si Malo ay teacher, maraming teacher dito, sina Jessa, kung sino-sino pa. Pararangalan natin ang lahat ng mga teachers and preachers. At wedding anniversary natin, sabay-sabay na isang pagod, isang gastos. Then, sa hapon po, kayong mga miyembro, dalawa sasakyan ang dadalhin ko. Isang van at saka yung adventure. Tayo po'y pupunta kay Lord Ripato ng simbahan para ibigay ang susi sa kanya na magkaroon po siya ng sasakyan. Ako po ang may gigil para mangyari ito at kinausap ko, magmi-meeting kami sa Webes ng lahat ng mga kapastoran sa Western part of Batangas at sasagutin ko po ang pakain sa Jollibee o kung saan mo kami makikita sa Walter Mart para i-discuss ang Pastoral Care Conference sa District 1 muna. Ang inyong mga lingkod ang magiging speaker para pasinayaan ng support na maganda sa buhay ng pastor. Amen po ba mga kapatid? At doon po ay sasama ang aking mga miyembro. Pagkatapos dito, diretso po tayo, makikinig po tayo, magdadala tayo ng ating counterpart natin ng isang putahe. Bawat simbahan, isang putahe na pakakainin. Ang ating dala ay para sa 50 tao. Okay? So, isang putahe ni Lord para sa 50 tao. Isang putahe ni
Ray Karandang. Oo. So, doon tayo simbahan ni Lordy at ang i-raise po natin mga kapatid ay ang suporta ng mga pastor. Ito po'y namatay na wala sapagkat nagkakaroon talaga ng ugaling masamang ibang pastor. They want to get the credit about this pastoral care. Alam niyo mga kapatid, it's not important who gets the credit. What matters the most, that our existence serve as a purpose, partnering with pastors na naghihikahos, makatulong tayo. At kaya ngayon, sabi ni Lordy, pare, pagka kami ang umasenso, tutulungan ko rin ikaw sa mga gawain mo sa manggagawa. See? Sowing and reaping yan. Sowing and reaping. At dyan po sa ating talatang binasa, balikan mo sa verse 1 at ito na ang conclusion, tapos na po ako. So nag-quiz lang ako ng I guess 30 minutes. Sabi po dyan, commend ang salitang ipinagtatagubilin. Ibig sabihin, pinapakilala ko para inyong hangaan, inyong tularan, inyong gayanin. Sino? Yung mga partners ni Paul sa ministry. Ang dami yan hanggang dulo. Si Phoebe, kapatid yan ng babae, parang si Carol. Naglilingkod sa iglesia na nasa Mabini. Salamat sa mga paglilinis niyo rito. Salamat pag sinabi ng pastor, sama kayo, nasama kayo. Kaya sa nasumpo, sasama si Phoebe Carol. And then verse 2, ang sabi po dyan mga kapatid, partner yan batiin ninyo si Priscilla, lalaki yan, at si Aquila. May bago po tayong tawag na mag-asawa, si Mr. and Mrs. Excitement. Si Tatay Ruben, si Aquila at Priscilla, na walang kapagod-pagod, laging excited sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang pero po tayo. Ano ating gagawin? Sabi dito, tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa narapat ng mga banal. O tama lang na ugaling tayo po ay magpahalaga at kumangkilig. At tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo. O halimbawa, yung teachers, preachers, sa katapusan, itong 26, ay ating bibigyan sila ng kanilang pangailangan. Meron po akong stove dyan na pinagbibili. At ito po ay magiging karagdagan sa pledge ko ng 100,000. Kung bibilhin niyo po ang stove ko, 700 pesos lang, brand new stove, tapos may 2 bala. At ito ay makakatulong. Kung gusto niyo man mga kapatid, meron na kayo, ay ibilhin niyo ang mga missionary natin. Kung kayo babayan, tapos bibigyan niyo sa kanya, okay. Diba ba? And then ito pa yung sinusubukan ko kung lalago, ay hindi magandang magkaroon tayo ng mga ganyang samul-saring mga negosyo. Kasi nasa pagtulong tayo Nasa relief operation tayo, sumasaklolo tayo, nagsusuko tayo, tulungan ninyo siya sa anong bagay na maging kailangan ninyo sa inyo. Yung Miyerkules mga kapatid, na-damage ulit tayo. O pinakain natin, pero tumulong tayo. Walang problema dahil siya po'y gumagawa sa alaka. And then si Mark Panganiban, nag-preach sa atin dito ng 1 buwan. Ayun, gumagawa ng mahusay sa gawain ng Diyos, magpapatayo ng simbahan. May bahagi tayo sa Kanya, na damage din tayo. Pero nakikita ko nga po rin, konti lang panahon mawawalan ka pagka pinakawalan mo. Pero pag hinintay mo, tamang espiritu, pag bumalik ang Diyos ng dante, nakakagulat ang biyaya. Hindi mo masapang biyaya. Sapagkat siya na may naging katulong ng marami. Kung paano ka tinulungan, itulong ka rin. At ng aking sarili naman. Next, ang sabi po dyan mga kapatid, batiin ninyo si Tatay Ruben at si Sister Josephine, Aquila at Priscilla, Mr. and Mrs. Excitement na aking mga kamagagawa kay Kristo Jesus. Ay, naku, baka magalit tayo naiibig. Ang pinakamaraming partnership na nagagawa ay ang aking asawa. Yun naman kung palakpakan ng Panginoon dahil ako may asawa kasi na ipinain ni Jonah ang kanyang liig kahit siya'y mamatay. Dahil sa aking buhay, na sa kanila ay hindi lamang ako ang nagpapasalamat. Salamat po sa inyo mga partners. Salamat po sa inyong nagpagawa ng ating sasakyan. Salamat po sa inyo na nagpapadala ng support sa building. Salamat, Kiko. At nagbigay ka ng 6,000. Talagang magandang bagay itong aking naaamoy. May direksyon na ang Panginoon. Sa ika may leading.
na sa Kanya'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa inyo lahat. Hindi lang ako nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia na naging bunga natin at magiging bunga pa dito at sa iba't ibang panig ng daigdig. Excited po ba kayo sa laro ng ating simbahan, church planting? Kailangan po ng maraming partners. Kahit ito may panalangin, hilingin natin sa closing prayer kay Lord. Mag-pray ka po tayo. Tayo po manalangin, kami naman na nasa langit, kami pong Diyos na maraming salamat. Salamat po ng inyong Panginoon sa sinunod po na encouragement po ng Diyos. Po na yung mga salita na aming narinig po ng Panginoon ito. Lord, ako ng Diyos, salamat Panginoon sa isinilid mo ng puso, sa inyo sa puso namin na kami maging partner ng ministry kami. Wala po Panginoon. Dapat maging partner ang pastor, hindi kami Panginoon mga membro. Kami Panginoon tunay na nagmamahal sa iglesia ito Panginoon. Kaya ang Diyos, dalangin ko po, patuloy yung pagpapala sa bawat isa Panginoon. Ang wala sa Lord Jesus Christ, na Panginoon, bountiful blessing, kapwa na favor Panginoon, mga apaw na pagpapala, upang Panginoon, kami magpapatuloy sa lahat ng mga pangangailangan ng iglesia ito sa kasusunod lahat po ng gawain ng ang aming mabuhay Panginoon, ang ganito ng lakas, ang katawan, ang pag-isipan, ang Panginoon kapatakapitaan, ang pagkakawalan ng ito na o ng Diyos, kaya po ang bahalang gumawa ang paraan ng Diyos. Sa aming lakas, kami kulang ang ngunit ang kasapatan namin ito. Kaya ang Diyos, salamat po sa hapon ito, salamat po sa mga membro na patuloy po na binibigay Panginoon na dakilain, binibigay Panginoon na masukitin ang pagpapala mula sa iyo ng Panginoon. Kaya po Diyos, salamat po sa hapon ito, sa pangalan po ng Panginoon sa Diyos. Amen. Tayo po yung offering.